Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga kaantingero-antingera ko dyan. Sa video po na ito, isi-share ko po sa inyo yung sinasabi na mga agimat na kapag pinagsama mo sila ay magdadala ng kamalasan. Totoo po, kamalasan. Bago pa man po ang lahat, kung ang video po na ito ay hindi para sa inyo, skip na lamang. Pero kung kagaya ko kayo, may na mahilig sa mga ganitong usapin, tara na po. Ito po ay base sa mga lihim na kaalaman. Ito ay informasyon at gusto ko lamang i-share doon sa mga gustong kolekta ng mga agimat. So, welcome po. Ito na po yung topic natin. Kombinasyon ng agimat na sinasabing malas kapag sila ay magkakasama. Sinasabi na ito ay bawal. Oo. Ay. Kabilugan ng buwan. Pasensya na yung may yung ilaw ko nagkimat-kimat. So anyway po, kabilugan po ng gabi ngayon, kaya katatapos ko lang magawa ng aking ritual at syempre, medyo peaceful ako ng kaunti. Pero balik na po tayo sa usapan. Sinasabi na ito ay bawal pagsamahin ayon sa paniniwala ng mga matatandang espiritual, antinero, manggagamot at ito ay sinaunang paliyon or paniniwala. Number 1 na agimat. Agimat ng pampalayo plus agimat na pampalapit. So, yung pampalayo at pampalapit, hindi daw pwedeng pagsamahin kasi ito magdadala ng malas. Bakit? Kasi agimat na pampalapit, agimat na pampalayo. Bakit malas? Magkakansila ang epekto. Kapag gusto mong palayuin ang isang tao pero may agimat ka ring pampahumaling or panggayuma, so yung Tagalog, yung hindi sila magkasundo, yung magkasungatan sila ang enerhiya at mawawalan ang bisa. So nangangahulugan po, ito ay hindi maganda. Ang number 2, agimat na orasyon itim at agimat na orasyong puti. Bakit malas? Itim at puti ay magkaibang mundo sa espiritu. Kapag pinagsama sila, naglalaban ang dalawa, ang puwersa, kaya nawawala ang kapangyarihan nito o nagiging sanhi ng karamdaman. So kaya po yung mga tao na merong mga anting-anting, agimat or mga kakayahan, i-ano po ninyo, i-examine ninyo ang sarili ninyo kung bakit kayo nagkakasakit or bakit merong hindi magandang nangyayari sa buhay ninyo. So, hindi naman po na itapon ninyo yung agimat. I-ano lang ninyo yung practice. Ihiwala yung isa, dalhin yung isa. So, tingnan ninyo kung ano ang nararamdaman ninyo. Ang pangatlo po ay agimat ng tao plus agimat ng hayop. Ayan. Bakit po? Halimbawa na may espiritu ng tao, yung at agimat na may espiritu ng hayop tulad ng daga, ahas, tigre. Bakit ito ay malas? Kung hindi tugma, nag-aaway ang mga espiritu at nagdudulot ng malas. Number 4, agimat na galing sa bundok plus agimat na galing sa dagat. Bakit malas? Magkaibang pinanggalingan, magkaibang kapaligiran ang pinagsimula ng mga espiritu, kaya hindi magkaayos ang mga ito kapag pinaghalo. Kaya ingat po, ingat. Number 5, agimat na may kapangyarihan sa lakas na paglaban plus agimat na pangpakalma.
at pangpatahimik. Bakit malas ito? Magkasalungat sila ng energy or ng kapangyarihan. Ito ay nagiging pabigat o stress sa may-ari. Kaya siyasatin na masyado natin ang sarili kapag meron tayong mga ibang nangyayari sa ating buhay, lalong-lalo na kapag tayo ay may daladalang anting-anting agimat or may mga orasyon. Number 6, dalawang agimat na parehong dominante. Upang una, halimbawa, dalawang agimat na pareho ang kapangyarihan nila na gustong mangibabaw. So, yung gusto pong mangibabaw, yan po yung mga malakas. Halimbawa, si San Benito. Ano po kasi San Benito, napakaalakas niya na dasal. So, bakit malas sila? Naglalaban ang mga espiritu o ang kapangyarihan, kaya umaabot sa malas at nagkakasakit ang may dala nito. Number 7, agimat na ginagamit para sa panakot plus agimat na ginagamit para sa proteksyon. Bakit malas? Nagkakalungatan sila ng layunin, hindi magkapareho ang layunin nila. Kaya nagkakansila ang mga bisa nito sa isa't isa. So, number 8 po, agimat na galing sa magkaibang albularyo o manggagamot na hindi magkasundo dahil sa ibang pag-aaral nila. Bakit ito ay malas? Bawat agimat ay may kanya-kanyang espiritu o bantay. Kapag magkaaway ang mga albularyo o magkaiba ang intensyon, ito ay magdadala ng masamang enerhiya, magulo at delikado. Kaya ingat po sa mga nagkokolekta ng mga ganitong bagay. Number 9, agimat na may kasamang buhawi o kalasag. Proteksyon na hindi magkatugma. Bakit malas? Kung hindi sang-ayon ng espiritu ng mga agimat, magiging pabigat sa katawan o nagdudulot ng panibagong problema. Kaya ingat po tayo lagi kasi ang agimat po ng buhawi at ang kalasag ay itong dalawang ito ay malakas na daladala. Kaya po sila kung halimbawa sa tao yung isa malakas ang pride, parehong malakas ang pride nila. So, halimbawa ako na lang ang magbibigay sa kanya ng power, mas malakas ako sa iyo. So, ganun po yung nag-aaway sila. Kaya, ang may-ari ang nagkakaroon ng problema. So, paalala, ayon sa matatanda, bago magdala ng maraming agimat, ito ay dapat ikonsiderar ninyo. Isang agimat lang ang mas mainam para sa isang tao para hindi magkontra ang kapangyarihan. Or, kung magdadagdag, kailangan ng ritual o basbas mula sa albularyo para makausap ang mga bantay nito para hindi mag-away-away kung iba ang pinanggalingan. Another paalala po, bantayan ang kalusugan at pag-iisip kapag may dala kang agimat. Kapag nakakaramdam ka ng mga sakit o gulat, maaaring hindi tugma ang dala mo. Kaya pinapansin natin ang sarili natin. So, ang pinakalas pong paalala natin, agimat na hindi tinatanggap ng ibang tao or espiritu ng agimat na kasama. Yung dalawa pong espiritu ng agimat, ayaw magtanggap sila, ayaw nilang yung very possessive, parang ganon. Halimbawa, may agimat na may bantay na espiritu
hindi tumatanggap ng ibang kasama, ito ay nagdadala ng sakit at malas. So, ito po ang siyam na malas kapag pinagsama natin ang mga um, agimat, anting-anting. So anyway po, see you sa next video. Bye po.